Amen. So let us pray mga kapatid. Heavenly Father, we thank you God sa inyo pong pag-ibig, O God, sa bawat isa po sa amin, sa inyong sukdulang biyaya, O God, sa bawat isa po sa amin. Kung kaya't ang mga buhay po namin sa mga oras na ito, O Diyos, ay naririto sa inyong bahay, panambahan, O God. Thank you for bringing us here tonight, O Lord, sa inyo pong bahay, sambahan. Salamat na sa oras na ito ay pinili po ninyo ang araw na ito, ang oras po na ito for us to hear, O God, your word, Panginoon. Dalangin po namin na sa lahat ng amin pong mga mapapakinggan, O Diyos, sa oras na ito ay tunay, Panginoon, maging pagpapala, O God, sa buhay ng bawat isa po sa amin. You are the reason of everything, Panginoon. You are the reason of our existence, O God. Kayo lamang at kayo lamang, Panginoon. Wala nang iba. Kaya itinatalaga po namin ang oras na ito para kayo po ay mapapurihan. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! So, erto po mga kapatid. At pakisabi nga po sa inyong nasa harapan, ako ay handa na. Handa na. Handa nang makinig sa salita po ng Panginoon. So, ang ating papag-aralan sa gabi po na ito is, lagi po natin itong naririnig every first week ng bawat buwan. Sapagkat every week, every first week ng bawat buwan, ay tayo po ay nagko-communion. Nagsasama-sama po tayo upang tayo po ay mag-partake ng banal na hapunan. So itong banal na hapunan na ito ay kilalang-kilala din po natin. Masyadong mahangin ang ating kapaligiran. Yun. Kilalang-kilala rin po natin dito po sa Israel. At ito po ay tinatawag na Passover o sa salitang Pesach. Yan. At very familiar din po tayo how yung mga Jews nag-celebrate ng Pesach. Maliban siguro kay Sister Magdalena, I don't know if Sister Juliet ay nag-celebrate sila hindi rin. And Sister Ethel. Maliban po sa mga kapatid po na ito ay dahil ang kanila pong mga employer ay mga Arab, mga Arabim. Sister Juliet, ang family po niya is Arab Christian. At si Inay Nimpa, alam ko, religious yung dati niyang trabaho. Or kahit na hindi, di ba? Or kahit na hindi religious na mga Hudyo. Pagdating ng Pesach, ako nakikipesak din ako Uy, Pesach na sila. Pero hindi ko pa naranasan yung sinabing binabaliktad. Yung tinatanggal lahat ng mga gamit, tapos pinapalitan, tapos pinaplaslightan pa yung mga sulok-sulok, baka may mga nahulog na mga tinatinapay, yung mga ganon. Binabago yung mga baso, binabago yung mga plato, in preparation doon po sa Pesach. So, in short, madugo po para sa mga very, religious talaga. At marami pong mga nagsasabi na kung sa mga Arab ay Ramadan, yung pinakamapagod nilang mga araw, marami pong nagsasabi na nakakapagod yung preparation ng Pesach. So, nung tayo ay hindi pa nandito sa Israel, siguro, pag nababasa po natin ito, parang wala lang, parang communion lang talaga. Diba yung ginaganap po natin sa Pilipinas. Pero ibang-iba sa kapanahunan po natin ngayon, wherein nandito tayo mismo, na-experience natin mismo yung sinasabi po nilang Pesach. At sino po sa inyo yung dumadalo sa mga party nila or dun sa celebration talaga nila, yung Erev Pesach na sinasabi. Yon.
So, alam natin, may mga binabasa sila, may mga kinakanta sila, di ba, na ito po ay hango doon sa Old Testament, na kung saan, especially, doon po sa pagliligtas ng Diyos sa kanila, sa panahon po ng Exodus, no? Na kung saan ay namatay yung mga unang lalaki ng Egypt. Namatay yung unang lalaki ng mga taga-Egypt, pero na-spare yung mga Hudyo dahil doon sa pag-obey nila sa Panginoon sa pamamagitan ng paglalagay ng dugo, 'di ba, doon sa kanilang hamba, ng kanilang pintuan. Nakapagdaraan, sabi doon, yung angel of death, makikita niya yung dugong nakapahid doon sa tarangkahan ng mga Hudyo. Ipapas niya sila. Diba? Ipapas over niya yung sumpa ng kamatayan para doon sa mga Ehipsyo. So this is a very hindi lang siya basta very busy na celebration, kundi napaka-significant po ito sa buhay ng mga Hudyo. At maging sa atin na mga mananampalataya sa kapanahunan po na ito. No? Maalala mo, kahit nilalaro-laro lang nila yung mga kinakanta nila doon sa kanilang Erev na celebration, pero yung mga nilalaman po noon ay base doon po sa kanilang kwento ng kaligtasan. No? It was quoted, it was gotten doon sa Old Testament na kanilang kwento or doon po sa kanilang kasaysayan. So, ito yung setting ng atin pong pag-aaralan sa gabi po na ito. At sabi po dito sa verse 12 ng chapter 14, verse 12, on the first day, yan, on the first day of the festival, sabi dito, unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, ito yung mga matsot. Yung mga matsot. Alam natin yung lasa noon, di ba? Napakapalad lang talaga natin that the Lord brought us here sa lugar po na ito, no? Na nawi-witness po natin yung mga napakarami pong mga Kristiyano sa buong mundo, yung nananalangin at nagnanasa na makarating po sa lugar na ito, and isa tayo doon po sa mga pinahintulutan ng Diyos. So pag sinabing tinapay na walang pampaalsa, tinapay na walang lebadura, alam kaagad natin yun, pati lasa nun. Di ba? Alam natin, so we are so blessed by it, no? Sabi dito, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. So sineselebrate nila magmula pa noon hanggang ngayon. 'Di ba? Yung celebration na ito ng pagliligtas ng Diyos sa kanila sa kamay ng mga taga-Egypt. Sa kamay ng mga taga-Egypt, kasi sa gabi po na ito, especially doon po sa kamay ng Lord, sa pagpaparusa sa mga taga-Ehipto dahil doon sa pag-harden ng Pharaoh doon sa kanyang heart, doon sa kanyang puso upang sila ay palayain sana. So, sa kapanahunan na yon, maging sa kapanahunan naman ngayon, pumupunta po yung lahat ng mga Hudyo sa buong nasasakupan ng Roman Empire. Yan, tanong yan sa Galilee. Di ba? Mamaya may question again. Yan. So, sa buong nasasakupan ng Roman Empire, na kung saan nandoon po yung mga Hudyo, kasi 'di ba pinagkukuha sila, pero may mga inalaw din po sila na makabalik dito sa lugar na ito, at kung sino yung mga hindi pa nakakabalik ay pumupunta po sila para sa special na araw na ito ng Pesach. Pumupunta sila doon sa temple, no? Sa temple doon po sa Jerusalem.
no? Kung saan nandoon yung sinasabi pong Wailing Wall, no? Na ginawa ng mga religious na mga Kristiyano na sinasabi nilang wishing wall. Hindi po yung wishing wall, no? Wailing Wall. So pumupunta lahat ng mga Hudyo sa nasasakupan po ng Roman Empire upang i-celebrate po nila yung Pesach. So very busy na araw ito doon sa Jerusalem, no? Hindi lang doon sa paghahanda nila, doon sa mga kakatayin nila na mga tupa, kundi napakaraming tao, no, sa Jerusalem sa kapanahunan po na iyon. At makikita po natin dito, sabi dito, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad. It is because this is a very special holiday or special festival. Actually, kahit ngayon ganun pa rin naman, di ba? Saan kayo mag-Erev Pesach? Saan kayo mag-celebrate ng inyong Pesach? No? Doon kami sa ganito, doon kami sa ganyan. Saan kayo magra-Ramadan? Di ba? May mga ganun din. No? So, tinanong, actually, hindi naman sila tinatanong ni Jesus, pero sila mismo yung, nagtanong dito kay Jesus, no? Sila yung nag-initiate ng tanong. Sabi dito, saan po ninyo nais na maghanda kami? Kami po yung maghahanda, Lord, para sa araw na ito. Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Saan po ninyo? Kasi Erev Pesach yon. So, sabi siguro ng mga disciple, ba't itong si Jesus parang hindi siya maghahanda ngayong gabi na ito Sabi, tanungin nga natin, no? Saan po ba ninyo gusto? Sabi niya, saan po ninyo nais na maghanda? Maghanda kami ng hapunang Pampaskwa. So verse 13, when you ask the Lord, ito po yung lagi po nating tatandaan. When you ask God, kasi maraming panahon na we are asking also the Lord. Di ba? Yung, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Bakit ito yung nangyari sa akin? Bakit ganun inalaw mo yung ganito? Sometimes people are asking God. And when God answers, be ready with the answer. Be ready with the answer. Sasabihin na, bakit kaya itong kasama ko? Lagi na lang may topak, Lord. Minsan sa Lord ka pa nagsusumbong, no? Be ready with the answer. Baka mamaya sasabihin ng Lord, nakikita mo yung ugali niya, yung ugali mo, hindi. Di ba? Or kaya, baka may pagkukulang, di ba, sa iyo, no? So when you question other people, di ba, you must first question yourself and be ready. When you ask God, be ready with the answer. So sabi dito ng mga, saan po ninyo gusto? And ano po yung sinagot ni Jesus sa kanila? Sabi niya, verse 13, sabi niya, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ayan tuloy. Di ba? Nagtanong kayo, kayo yung uutusan. Sino yung mga alagad na ito? It is Peter, kasi may other na mga reference tayo sa Matthew, sa Luke, at saka sa John. Ni-write din po, ni-wrote nila yung tagpo rin po na ito. So, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sabi dito, pumunta kayo sa bayan. Nandun sila sa Jerusalem, no? At may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig, no? Sabi niya, pumunta kayo dun sa bayan. Ayan tuloy, may trabaho kayo kasi you ask God Diba? Tapos, napaka-significant pa nito dahil ang sagot po sa kanila ng Lord, sabi dito, pagdating ninyo dun sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki. So sabi ko po kanina, napaka-busy po ng Jerusalem sa kapanahunan po na ito. Every day is busy preparing for that Erev Pesach. Saan ka makakakita doon sa bayan? Nagbigay si Jesus ng description ng tao na kanilang masasalubong.
'Di ba? Isang lalaki, pero saan dun sa bayan, Lord? 'Di ba? Saang pwesto? No, saang entrance, kumbaga, saan kami pupwesto? Hindi na 'yun sinabi ng Lord sa kanila. No? Bakit naman ganun? Parang napaka-cryptic naman ni Jesus, 'di ba? Na basta-basta na lang siya magsasabi, 'di ba, na basta may lalaki doon na may dala siyang banga, sabi dito, ng tubig. 'Di ba? If God answers yung question or something that you are asking sa Panginoon, sometimes He doesn't give yung mga descriptions. 'Di ba? Sometimes He doesn't give yung perfect na gusto mo. 'Di ba? Because He wants you and me to act in faith. Saan ba yun, Lord? He wants you and me, 'di ba, na doon sa, alam mo yun, doon sa sagot ng Panginoon, you will put your faith in Him. Na alam niya yung kanyang sinasabi. At alam niya kung ano yung siyang command niya, 'di ba, sa atin, sa iyo at sa akin. And no questions. Obey first before you complain. Sabi ng mga alagad, paano ito? 'Di ba, maring paano to? Saan tayo titingin ng lalaki doon? 'Di ba? Pero one thing na alam po natin sa kapanahunan po na ito, even in the Old Testament, mga kapatid, only women, sila lang po yung nag-iigib. Sila lang yung nagsusuong ng tubig, ng banga sa kanilang mga ulo. Trabahong pambabae ito. 'Di ba? Pero dito natin makikita that there was a man who is able to sacrifice himself para sa tagpo po na ito. Diba? Para sa, alam mo yon, na kasi ang ano nito ang lalim nito, 'di ba, mga kapatid? It will give assurance to the disciples doon sa word ng God sa kanila, doon sa word ni Jesus sa kanila. And at the same time, ay makikita po natin that Jesus is an all-knowing God. Alam niya. Di ba? And it will take also a big faith to the disciples to follow Jesus and go to the place na kung saan they will identify the person. Di ba, na alam mo yon, hindi gumamit si Jesus ng babae na magsusuong. Napaka-imposibleng bagay ito. Pero sa tagpo po na yon, may isang lalaki na nakasusong. Susong ba ang tawag doon? Nakasuong. Di ba, ng isang banga ng tubig. Yung alam mo yun, yung hindi sinabi na, lalaki ako nga, pambabae itong trabaho na ito, ayaw ko nga. Di ba? Pero dahil doon sa kanyang obedience, hindi natin alam kung inutusan ba siya ng asawa niya, di ba? Or inutusan siya ng nanay niya. Whatever be the reason kung bakit siya yung nagsusong ng tubig sa kanyang ulo. Hindi niya ikinahiya yung trabaho ko na iyon. And we can assure that this man is a believer. This family was a believer, di ba, of the Lord Jesus Christ, no? So yung obedience, mga kapatid, sabi nga doon, is better than sacrifice. Kasi in our obedience, the Lord is going to use us. Alam mo yun, hindi lang yung buhay natin yung mapapagpala, kundi maging yung mga tao na nag-u-obey din sa Panginoon. So let's continue. Sabi dito, may lalaking may dalang banga ng tubig. Anong gagawin ninyo kapag nakita na ninyo yung lalaki na iyon? Sabi ni Jesus, sundan ninyo siya. Sabi ito, sundan ninyo siya. So, command lahat.
sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang Pampaskwa. Tanungin lang ninyo, di ba, kung may silid na pwede tayong doon mag-celebrate. No, I remember yung may account sa Galilee na kung saan ay namroblema sila, 'di ba? Kung magbibigay pa tayo ng tax kay Cesar, 'di ba? May mga ganon na kwento. O saan tayo kukuha ng ating ibibigay? 'Di ba? Sabi ni Jesus sa kanila, mamingwit kayo doon sa sa ilog. Yung una ninyong mabibingwit, may nakain na coins yung yung isda. Kunin niyo yun at yun yung ibigay ninyo sa kanila. So nakita natin mga kapatid that in obedience, meron talagang blessing. Kaya kahit hindi ka marunong kumanta, kahit hindi ka marunong tumugtog, di ba? Kahit hindi ka marunong magsalita, but in your obedience, there will always be power. Di ba? Sapagkat i-bless ng Lord kung sino po yung nag-o-obey sa Kanya. So sabi dito, at ituturo niya sa inyo. Hindi na ninyo kailangang makiusap. So dito mga kapatid, maliwanag na makikita po natin yung omniscience, omnipotent, di ba? Nasa Kanya na lahat. Kay Jesus na lahat. So, I doubt na pagdating ng 2 disciples po doon, lahat ay nangyari according doon po sa sinabi ni Jesus sa kanila. No doubt na nung nagsulat itong si Peter ng kanyang libro, no doubt nung nagsulat itong si John ng kanyang libro, kung nabasa na po natin yung mga sinulat po nila, makikita po natin kung papaano po talaga nila binibigyan ng pagpapahalaga ang pagkilala sa Panginoong Jesus. Kasi siya yung tunay na Mesaya. Siya yung tunay na Diyos. Basahin po natin yung libro ni John. Mapupuno po tayo ng lahat ng mga katuruan patungkol po sa Panginoon. So sabi dito, at ituturo niya sa inyong isang malaking silid sa itaas, ituturo pa niya, di ba? Na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghahanda para sa atin. Doon kayo maghahanda ng para sa atin. So, is there anything impossible sa Panginoon? Wala, di ba? Kahit yung mga ganitong mga simpleng mga bagay, He is and He was in control. Lahat kontrolado niya. Lahat alam niya. So, bakit ka mangangamba? Bakit ako mangangamba? Di ba, bakit ko hahayaan na sirain ng problema, sirain ng pagkabigo, di ba? Sirain ng ano tawag doon? Sirain ng uncertainties, di ba? Yung pagkilala po sa Diyos na ito. Na dito pa lang makikita po natin how powerful, di ba? Yung kaya po niyang gawin, no? So sabi dito, nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, no? Bilugan po natin yung word na lahat, sabi dito, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila. No? Hindi ito orchestrated, hindi ito pang reels lang, di ba? Hindi ito pang YouTube lang, 'di ba? Kasi sa panahonan na 'yun ay wala pa naman yung mga bagay na ganito. Pero totoo talaga itong nangyari. Kaya nga sabi ni John, kung may magturo sa inyo ng iba, huwag niyong tatanggapin. Sapagkat nakita namin ang kanyang kadakilaan, nasaksihan namin kung papaano siya gumawa. No? Si Jesus po yung kanyang pinatutungkulan. No? Sabi dito, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. So, inihanda nila. Alam natin yung kanilang mga handa. Di ba? May mga apple-apple dyan, nililidip nila sa honey. Lahat ng mga nandoon sa Pesach, para sa kaalaman ng mga kapatid na hindi pa po nagtrabaho sa mga Hudyo,
Lahat ng mga inihahanda po nila roon ay in relation doon sa kanilang experience, no? Doon po sa Egypt. Meron din silang celery, yung sinasabi nilang mapait, pero dapat ampalaya yung ginagamit nila doon eh, kasi talagang mapait yon. Pero yung celery, di ba, hindi naman, dahil doon sa kapaitan, kapighatian na na-experience nila, di ba, sa Egypt. At marami pang iba, no? Marami pang iba yung mga, meron silang special na plate para doon nila ilagay lahat ng kanilang mga sineselebrate. Ito ay pag-alala, ulitin natin, pag-alala doon po sa kanilang nangyari sa kanila doon sa Egypt. So, sabi dito, kinagabihan, so very busy yung mga disciples, kinagabihan, sabi dito, dumating si Jesus na kasama ang 12. So, 12 disciples. No? Sabi dito, habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, isa sa inyo, nakasalo ko ngayon, ang magkakanulo sa akin. So, yung 12 disciples ay nandun, kumakain sila, wala silang lamesa sa kapanahunan na yon, di ba? Nakaano sila, yung Middle Eastern, yung sa Middle East na na scene, no? Sabi dito, habang sila'y kumakain, sabi dito habang sila'y kumakain, so kumakain sila, tandaan ninyo, sabi ni Jesus sa kanila, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ang magkakanulo sa akin. So, all-knowing Jesus, ito na naman po yung kanyang sinasabi. Actually, hindi lang naman ito yung first time na sinabi niya, no? May marami ng mga instances na binanggit rin niya ito sa kanyang mga disciples. 19, sabi nito, nalungkot ang mga alagad. At ang bawat isa ay nagtanong, hindi ako iyon. Di po ba, Panginoon? Is it I, Lord? Sabi niya, one by one they said to him, surely you don't mean me. Yung other translation niyan, hindi ako yun, Lord. Di ba? Hindi, dito sa Tagalog natin, sabi dito, hindi ako yun, di po ba, Panginoon? Hindi ako yun. Is it I, Lord? So lahat sila nagtanungan. Lahat ng 11 na disciples, ganito po yung tanong nila. Is it I, Lord? Pansinin po natin yung description nila sa Panginoon. Panginoon, Lord. Para doon sa 11 na disciples ni Jesus, ang turing sa Panginoong Jesus is Lord. Pero pagdating kay Judas, ang sinabi niya, hindi na sa ibang account, yon yung mga ibang sumulat, no, kay Matthew o kay John, sinabi ni Judas, nagtanong din si Judas, is it I, Rabbi? Is it I, teacher? So doon sa description ni Judas, kahit naman doon sa Garden of Gethsemane, hindi nung kinis niya si Jesus, hindi Lord yung sabi niya. Rabbi pa rin. Teacher pa rin. Alam mo yan, yung mabigat kay Judas yung pagtawag ng Lord sa Panginoong Jesus. 3 years na niyang kasama itong si Jesus. Itong mga 11 disciples, Lord, yung connection nila sa Panginoon. Unlike dito kay Judas na taga-krayot si Judas kaya nga Iscariot, dahil taga-krayot siya. Siya lang ang nag-iisang hindi taga-Galilee, no? Siya lang. Sabi niya, ako din ba yon, teacher? Ako din ba yon, rabbi? So doon pa lang, no, makikita po natin na may problema talaga itong si Judas, no? Sabi niya, sumagot siya, isa siya sa inyong 12. Nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw, sabi dito, ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa
ang taong iyon ay hindi na siya ipinanganak. So doon pa lang sa statement na yon ni Jesus, mga kapatid, it must get doon sa pinaka-core ng puso nitong si Judas. Pero alam po natin, di ba, na iba kasi yung agenda ni Judas, even in joining the group. Oo, pinili siya, di ba, ng Panginoong Yesus as a disciple. Si Peter, ilang beses din siyang nagkamali, di ba? Ang problema lang kasi dito kay Judas, hindi kahit kailan natin siya nakakitaan ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Panginoon. And we cannot judge him the way na hindi natin nauunawaan yung napakalaking picture, 'di ba? Kung bakit ganito yung kanyang inasal, 'di ba, sa Panginoon. When he joined the team, alam mo yung mindset ng isang Hudyo na i-overthrow nito yung Romans. 'Di ba? Mag-create ito ng kanyang kingdom. And I am one of the chosen. Meron akong pwesto sa kingdom ni Jesus, sa kingdom ni Lord. Nakita niya yung lahat ng mga miracles. Nakita niya yung lahat ng mga wonders. This is the person. Talagang susundan ko ito. Di ba? Kasi nagki-create si Jesus ng food sa napakaraming mga tao. Pinapagaling niya lahat ng klase ng mga may sakit. Alam mo yon? Talagang kung titignan mo siya, perfect na leader. And then, after ng kanyang 2 years na ministry, na kung saan ay talagang grabe yung display of power ni Jesus. So ito namang si Judas, talagang ang cute niya. Di ba? Nagpakabait siya. Bakit natin alam yon? Kasi out of the 12, hindi lang naman 12 yung sumasama kay Jesus, di ba? Millions, hundreds of people. Pero doon sa grupo po nila, siya yung talagang pinagkakatiwalaan. Bakit? Siya yung tagahawak ng kanilang finances. Di ba? Kaya na nagtanong itong mga disciple na, is it I, Lord, yung magkakanulo sa'yo, hindi mo talaga iisipin na si Judas. Kasi he played yung kanyang role ng very, very, very good. Yeah? Kumaga, siya yung kahuli-hulian na pagsususpetsahan mo na magkakanulo sa Panginoong Yesus. Kasi siya yung pinagkakatiwalaan nilang lahat pagdating sa finances. Hindi mo ibibigay yung finances ng grupo, diba, na actually, bigay yun ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon, na sumusuporta sa gawain, diba, ni Jesus. Siya yung taga-hawak ng kanilang supot, no? Mahirap kapag contractor, di ba? Alam natin yon na kung saan kapag hindi nagagamit, di ba, ng maayos yung mga pera na kapag nangungupit, di ba, ay problema. Pero he played his role very good. Na alam mo yun, hindi mo talaga siya pagsususpetsahan. Kaya nung tinanong din niya, di ba, na, is it I, Lord? Di ba? Parang gusto nating sabihin na, ang kapal ng mukha mo, Judas. Di ba? Kasi you know your heart. Di ba, na talagang malayo naman sa Panginoon. And it was also seen, naalala natin, di ba, na nung malapit na si Jesus, actually connected din po ito, di ba, dito sa pinag-aaralan natin. Merong isang babae na nagbasag ng kanyang alabaster jar. Hindi natin alam kung parang yung alabaster jar ni Kara, di ba? Pero binasag niya yung kanyang alabaster jar at ibinuhos, di ba, sa ulo ni Jesus. So yung amoy ng napaka-bango na pabango ay sabi ni Judas, di ba? Bakit niya binasag yun?
Pang isang taon na sana yon na sahod. Diba, yung presyo ng alabaster jar na yon ay pang isang taon na wage, na sahod ng isang tao. Yung isang, just imagine na lang, di ba mga kapatid, na magkakaroon ka ng ganun kamahal na pabango. Diba, parang sino sa inyo yung may mahal na pabango? Diba, kasi mabango talaga yon. At maintindihan din natin na talagang pinag-iipunan po nila. Ang mga Middle Eastern people, mahilig po talaga sila sa pabango. Diba? Dahil nga, mainit yung lugar dito. Siyempre, diba, iba rin kapag mabango talaga yung kausap mo. Diba? Kaysa doon sa mabaho, no? So, pinag-iipunan talaga nila yan. Meron talaga silang mga ilalaan na pabango. At itong babae na ito, na si Mary, kapatid ni Martha, ay binasag niya yung kanyang alabaster jar at binuhos sa Panginoong Jesus. So sinaway siya ng mga disciples sa pangunguna po nitong si Judas. So sabi niya, dapat binigay na natin yun sa mga poor. Pero mula doon, hindi siya sinaway ni Jesus, di ba? Ang sabi niya, sa tanang buhay ninyo, laging nasa inyo yung mga poor. Pero ako hindi. Sabi niya, yung ginawa ng babaeng ito, actually yung pag-alala pa nga sa kanya, 'di ba, ay binanggit pa yung pagpapala kay Mary. So merong comment doon, yung writer, na sinabi niya, hindi dahil sa nagkikare si Judas talaga sa mga poor, kundi, sabi niya, dahil anong sinabi doon? Dahil gusto niya yung pera. Yun talaga yung nasa puso niya. Nakikinabang siya doon, or nagbe-benefit siya sa ministry ni Jesus. Tapos ngayon, sinasabi ni Jesus, mamamatay siya. Diba? Ilang beses na niyang sinabi, mamamatay ako, mamamay pagkakanulo ako, diba? Ibibigay ako sa mga priest. Paano na yung dream ko? Paano na ngayon si Judas? Anong mangyayari sa kanya? Nasayang yung kanyang 3 years? Diba? Nasayang lang yung lahat ng mga pagod niya sa paglalakad, sa pagmiminister, lahat ng mga ginagawa niya. Mamamatay naman pala itong sinusundan ko. Diba? So nakita natin yung disappointment ng isang tao na si Judas. When we are disappointed, mga kapatid, are we not like him? Disappointed tayo, di ba? Minsan, ang dami nating mga disappointment. Di ba? Hindi man natin ibinenta si Jesus, pero ipinagpapalit naman natin siya. Di ba? May mga ganun ding instances, di ba? Sa buhay natin. Kaya nga, hindi natin pina-priority minsan. Di ba? Yung pumunta sa bahay panambahan, kasi disappointed tayo parang kulang lahat. So we need to work. We need to do, we need to ganito, ganyan. Disappointment. Minsan, we are disappointed sa buhay na ito, sa ating relationship, sa ating trabaho, sa ating mga pagpapala. Kaya nasa sacrifice din, or ipinagpapalit din, di ba, ang Panginoong Jesus. It's the same thing. It's the same scenario. Di ba? Wala, anong mapapala mo dyan? Di ba? Wala namang mangyayari Mag-church ka, wala naman. Parang wala naman. Di ba? Walang importansya. Pero hindi ngayon ganun ang pagtingin ng 11 disciples. Yung pagpunta natin sa church, mga kapatid, hindi dahil meron tayong makukuha. Lagi nating tatandaan yon. Hindi dahil meron tayong makukuha, kundi ano yung pupwede nating ibigay. Ano yung pupwede nating ibigay? Si Judas, iba siya. Ano yung aking makukuha? Pag hindi na ako nag-benefit sa iyo, babay na. Pero bago ako umalis, dapat kumita muna ako sa'yo. Kaya ang ginawa nitong si Judas, mamamatay ka na nga rin lang kasi
nasaksihan ko naman kung ano yung sinasabi mo, nagkakatotoo. Di ba? Siguro sabi niya gano'n. Marami ka namang ginawa. Ngayon, sinasabi mong mamamatay ka nga talaga, pero bago ka mamatay, pagkakitaan muna kita. Kaya pumunta siya sa mga chief priest at doon ibinenta, di ba, ang Panginoong Jesus. Sa halagang 30 pieces of silver. Walang kwentang halaga. Pero okay na yon. Kahit ganun lang kababa yung presyo ni Jesus para sa mga chief priests, okay na yon, basta meron. Actually, sa isip siguro niting si Judas, mamamatay na siya. Sinabi rin niya na magkakagulo yung mga disciples. At least safe ako, nasa akin ang supot. Di ba? Nasa akin ang supot, madadagdagan pa ng 30 pieces of silver, okay na ako. Di ba? Magtatago na rin ako. At least, may salapi ako. Di ba? Mautak siya. No? Pero alam po natin na hindi ganon yung kanyang naging ending. Actually, nakonsensya din siya. Di ba? Dahil doon po sa kanyang pagkakonsensya, nagpatiwakal siya. Patiwakal siya. Instead na humingi siya ng tawad sa Panginoon, ganun po yung kanyang ginawa. 22, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay inabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. So, lagi po natin itong naririnig every first week, no? Sinabi niya ito ang aking tugo, pinagtibay na ito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. So sabi niya, hindi na ako iinom nito, pero iinom ako pagdating ng panahon, kasama kayo. So meron pa rin communion, no, pagdating po ng araw sa kalangitan. Pero one thing na makikita po natin dito mga kapatid, hindi ko na to i-explain kasi every first week nga natin ito napapakinggan. One thing na makikita po natin dito, yung, di ba, pagdating sa covenant, sa Old Testament, ang laging ginagawa po doon, di ba, yung ini-sprinkle, yung dugo, di ba, para doon sa covenant, doon sa agreement. May covenant kayong mag-asawa, di ba, I do. That was a covenant, that was an agreement. So may agreement din sa Old Testament, pero lagi po itong binabind ng dugo. At ang ginagawa sa kapanahunan po na yon, ini-sprinkle. Ni-sprinkle po yung dugo doon sa agreement. Sa Panginoong Jesus, iba na. Hindi na siya from the outside, kundi from the inside. Kaya iniinom. Iniinom po yung, sabi dito, as a sign, di ba, ng dugo, ng Panginoong Jesus. Hindi na siya from the outside, kundi from the inside. Yung covenant po natin sa Panginoon, mga kapatid, is inside. From the inside, that it will go outside. Kasi kung ano yung nasa inside mo, magre-reflect yan sa outside mo. Diba? Kung ano yung nasa puso mo, nagre-reflect yan sa outside, na iyong ginagawa. At ito, and the last thing, na gustong-gusto ko po dito, ito lang yung record, na kung saan ay makikita po natin yung parang extraordinary na ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi dito, umawit sila. So ito lang yung record sa Bible na makikita po natin na si Jesus umawit. Di ba? So dito, umawit sila ng isang himno at hindi natin alam kung anong himno po ito, pero umawit po sila probably from the book of Psalms, 'di ba? Marami po silang mga inaawit doon at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Ang makikita po natin dito, God likes it when we sing. Kasi He Himself
ay umaawit din. Yung pag-awit natin mga kapatid sa Panginoon, hindi dahil sa maganda yung boses natin. Di ba sa mga magulang, kahit pag umaawit yung mga anak nila, kahit sintunado pero grabe yung tuwa nila sa umaawit. It's the same thing mga kapatid. When it comes to worshiping the Lord, wag naman masyadong malungkot. Diba? Sa pag-awit sa Panginoon, kasi the reason why we are here is Him, and He loves us singing songs. So sing songs. Anong pakialam ng iba? Di ba na sintonado siya? Hindi siya tumutugma sa tono. Ang importante, gusto to ng Diyos. He loves us singing songs. So let us pray. Heavenly Father, salamat po, O God, sa inyo pong mga salita, O God, na amin pong narinig sa gabi po na ito. Dalangin po namin as we continue to study, Panginoon, yung chapter 14, O God, sa mga susunod, O Diyos, na panahon, dalangin namin na kayo, O Diyos, ang siyang magpapaunawa at patuloy, Panginoon, na magpapala, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po namin, ibinibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.